Siyempre hindi po makatarungan ngayon kung ganyan kalaki po yung pinag-uusapan na kita. At siguro nga po, mas maganda makapagpatawag ng meeting dahil po maintindihan magkapaano ba kinukwenta yung pong landed cost galing po sa imported. Para magkaroon tayo ng matrix po para maiwasan po natin yung merong naiiwanan po doon sa rice sector po natin. Siyempre ayaw po natin maapakan o masira po yung ating po mga magsasaka. Tuloyan po tayong mananatili po at magiging dependent po sa imported pagka po ganyan. Sir Orly, bago lang sa lahat ng mga para lang sa kaalaman ng ating mga kababayan, po pwede ho ba ninyong mabigyang alam, bigyang detalye din tungkol po dito sa Philippine Rice Industry Stakeholders Movement? Ano ho ba yung advocacy po ninyo? Una-una po, advocacy po ng Philippine Rice Industry Stakeholders Movement of PRISIN is bigyan po ng solusyon yung problema po natin sa rice value chain. Mula po doon sa farmers, mula po doon sa ating po mga millers, pallet traders, millers po, importers po, lalo na po sa lahat sa mga consumers po natin at mga retailers. Kumbaga kami po yung inaano po namin, ano po yung mga hinaing na mga kasamahan po natin sa loob ng bawat sektor na nakapaloob po sa rice industry, mabigyan po natin po ng solusyon. Yes, at tamang-tama Sir Orly, dahil yung mga hinaing ng ating mga kababayan ay itong ang presyo natin sa bigas. Ano bang monitoring po ninyo, ang grupo po ninyo? Sa ngayon po maganda yung presyo natin. Marami na po tayo nakikita, may mga 45 pesos na po. May mga ilan na rin po ng mga 42 pesos. Ito po yung bunsod ng pag-lowest po ng ating taripa mula po 35% into 15% po. Na napirmahan po ng ating Pangulo, ito po yung Executive Order number 62. And then kasabay din po nito, good news na rin po dahil nag-harvest na rin po tayo ngayon. So bukod po dun sa imported na pumapasok, nabawasan na po ng taripa, meron na rin po tayo mga local harvest po na nagsisimula na rin po ngayon. So sumatotal po, wala tayong magiging problema po sa ating pong food security sa panahon po ngayon. Nabanggit po ninyo yung taripa, ang grupo po ninyo ay pumapabor po doon, yung pagpapababa ng taripa mula 35 to 15%. Kami naman po ay sumusunod doon po sa nakita ng gobyerno para dito at sinisigurado din po namin na dapat naman makita rin para po sa mga consumers po natin. At syempre po, hindi naman po namin ito inaalis, masuportahan po natin yung ating po local po na farmers na hindi naman po sila na masaktan sa ganito pong nangyayari. Kumbaga magkaroon po ng pagbabalanse po ang ating gobyerno. Opo, yung mga lokal na magsasaka po natin, yun po madalas ang kanilang hinaing na patuloy yung importation na ginagawa at instead dapat palakasin palalo yung local production. Ano ho bang masasabi ninyo dyan, Sir Orly? Tama po yun kasi sa pag-open po trade natin ngayon po sa imported po na bigas, ibig sabihin po malaya nakakapasok po mga imported. Hindi po natin dapat mapabayaan ng gobyerno na tulungan po yung ating mga local na farmers para maitaas po natin yung food sufficiency natin o yung rice sufficiency level. Dahil po pagka po napabayaan natin yan, lalaki po yung agwat, baka maging independent po tayo sa imported. Na huwag naman sana. At sa nakikita ko naman ngayon, malaki po yung pondo na nilalaan po ng gobyerno sa agriculture. Sa agriculture po, pangunahin po sa ating mga local farmers para matulungan po sila. Itong sinasabi po ninyo, Sir Orly, na may 42 pesos per kilo, may 45 pesos per kilo na bigas. Ito po yung mga imported rice, tama ho ba? Tama po. Sa ngayon po, ito po yung meron tayong nakikitang 45. Pero sa pag-tingin po namin, dahil pumapasok na po yung harvest time, palagay ko kahit po local po natin ay makakapagbenta na rin po na ganitong presyo po sa mga pamilihan. Considering po may pagbaba na ng taripa at ito nga ay may sa harvest season na, posible ho bang bababa pa yung presyo ng bigas batay sa monitoring po ninyo? Sa ngayon po, no, sa nakikita namin sa world market price, ito po yung presyo niya ngayon. Siyempre po, pagka po sinabi nating taripa, nakabatay po ito sa imported na bigas. Depende po yan sa world market price. Pag bumagsak po ang presyo o bumaba po ang presyo sa world market,
bababa din po yung presyo rito. Makakita po tayo na mas mababa pang mga presyo pamilihan. Pero sa ngayon po naman, sa local po natin, sa nakita po namin is kaya pong sumabay ng local sa 45 pesos na presyo po sa pamilihan. Ito yung mga well-made po natin na nakikita at magagandang klase po ito. Kumusta po yung ating mga magsasaka considering nga na bumaba yung taripa natin, Sir Orly? Sa nakikita ko naman, maganda ang presyo ngayon sa farmers. Although harvest season ngayon at ang gobyerno naman natin through NFA, namimili naman po sa magandang presyo. So wala pong dapat ipangamba yung ating mga magsasaka na malugi sila at meron naman pong ayuda na tinutulong po sa kanila ang gobyerno, yung mga fertilizer po, yung seeds at iba pa po mga binibigay po na benefits ng gobyerno. Alam ko po may mga cash na binibigay din po para po matulungan yung ating mga magsasaka na hindi po sila tuluyan pong mawalan ng gana na magtanim dahil nandiyan po ang gobyerno nakasuporta po sa kanila. Marami ho ba lumalapit sa inyo na nalulugi na sila, Sir Orly, kasunod nga nitong pagpapatupad ng taripa? Ito po sa pag-ano po ng mga taripa, marami na pong nagpaparating naman at mga nagbibigay naman po ng mga report sa amin sa mga nangyayari po. At yung naman po sa local farmers naman po, may mga kasamahan naman po tayo mga millers, yung Nueva Ecija Rice Millers po, yung Isabela Rice Millers po, at iba po mga probinsya, nagbabanggit naman po sila ng kasalukuyan pong sitwasyon nila. Kaya namomonitor naman namin sa pangkalahatan ano po yung nangyayari natin sa merkado tungkol po sa rice industry. Anong tulong naman na binibigay ng gobyerno para sa kanila, ng mga magsasaka na nalulugi? Sa mga magsasaka po, una-una po meron sila diyang ayuda, yung libre po yung seeds, libre po yung fertilizer na binibigay. At ito pong alam ko, itong nakaraan po, yung tulong po ng gobyerno, na ito nga po nakaraan pong birthday ng Pangulo, meron pong binigay na panibago pong forma ng ayuda para sa ating mga magsasaka. Tingin ko po malaking tulong po ito sa kanila. Or on mga seeds at walang... Cash po yes, may cash po, may seeds po, may fertilizer. Yun po, at saka may mga machines po na nakita po namin na binibigay po ng gobyerno. Actually po, ito po yung isa sa programa po ng RCEP. Dahil sa pag-open trade po natin, may nakukuha pong taripa ang ating gobyerno, tinutulong po naman sa mga lokal natin magsasaka. So, sa mamagitan po ng RCEP. Sir Orly, si Partner Admar, kasama ko po dito, may mga karagdagang katanungan po sa inyo. Magandang umaga po, Ginoong Orly. Magkano po sa inyo pong monitoring doon sa farm gate, magkano po ang bentahan ng sa farm gate po sa bigas? Ngayon po sa wet po, nakikita po namin presyo po is nasa 20 pesos, 21 pesos. At may mga 19 pesos na naman po, ito po medyo mainang klase. Yung magandang klase po nasa 21 pesos. Ito po yung wet. Pagka po dry, mag-a-adjust po tayo ng mga 5 to 6 pesos po yan. So nasa mga 25 pesos po to 26 pesos hanggang 27 po sa dry po na palay. So sa ganitong presyo po, sa nakita po namin, maganda po yung kita ng ating mga magsasaka po. Opo, pero batay po sa report ng Federation of Free Farmers, bumaba po yung presyohan ng bilihan ng palay po natin or bigas or palay. Nasa 21, naglalaro daw sa 21 to 23 pesos kada kilo sa kanilang monitoring sa Nueva Ecija, Pangasinan, Mindoro Occidental, Sultan Kudarat at North Cotabato, at meron pa silang na monitor na nasa 16 pesos and 50 centavos kada kilo sa ilang lugar po sa Nueva Ecija po, Sir Orly. Siguro yung mga 16 pesos, baka po ito yung mga nabasa na, mga isolated po ito na case. Pero sa nakikita po namin, monitor namin, tama po yun. Nasa 20-21 po yung mga wet po na presyo ng palay. Sa dry naman po, nasa mga 26 pesos po. Ito po yung bunsod po kasi ng love supply and demand. Pagka po nag-harvest po, nagkakasabay-sabay, nababa naman po talaga. So hindi po natin talaga po yung maaawat. Yun po yung market forces natin. So pagkatapos na po yung harvest, unti-unti naman po tataas po yung palay kasi tapos na po mag-harvest yung ating mga farmers po sa kanayunan. Ang ikinababa... po namin, Opo. sige po. Ang kinababahala po kasi nila, Sir Orly, na pag bumaba po itong bilihan,
ng palay tapos sasabayan pa ng pagdating nitong mga bigas na nabili sa mababang taripa, maneneglect na po yung ating mga local farmers. Yun nga po yung isang nakikita po namin na dapat po talaga ang gobyerno po natin tumulong. So nakita po namin may programa po ang gobyerno ngayon, lalo na po sa mga ayuda na nabanggit ko kanina. May cash po na incentives na binibigay sa kanila, plus po yung mga fertilizer, seedlings po. So kailangan po siguro paigtingin po ito ng gobyerno para hindi po maramdaman ng magsasaka natin na napabayaan sila at sila ay tama rin magsaka o sinasabi natin na malugi. Pero sa monitor po namin, sa ngayon pong sitwasyon, maganda po yung 21-22 ang bentahan po ng palay. Kita po sila dyan kasi po mayroong ayuda po sila natatanggap. Diba? Yun nga po yung isa sa sila tinatanong din po namin, magkano po ba yung dapat nakita na magkasaka sa kada kilo ng palay na kanila po yung tinatanim? Para po mas maintindihan po, magkaroon tayo ng metric. Siguro pag ganito pong panahon, patawag po ang DA, patawag po ang mga farmers, ang millers, ang importers, ang lahat po ng sektor para makita po natin pag ba ang palay ay 21 pesos, lugi ba ang magsasaka? Kapag ba ang palay ay 18 pesos, lugi ba ang magsasaka? Versus po doon sa kanilang cost of production. So parang sa ganun po, maintindihan natin, magkano po ba yung sapat at hindi lugi po ang ating magsasaka nang hindi naman po sila laging tinatamaan sa ganitong sitwasyon. Nababahala din po yung grupo na baka hindi na maka-intervene ang NFA dahil sa patuloy na pagbaba ng farm gate price dahil nitong nakalipas na harvest season nagtaas sila ng hanggang 29 pesos kada kilo, di ba, na bilihan. And isa rin sa concern na ni-raise nitong FFF ay 95% di umano ng mga magsasaka ay hindi makamit sa quality specification ng NFA dahil sa kakulangan ng drying at post-harvest facilities. Ano po masasabi ninyo dito, Sir Orly? Siguro po ito yung dapat natuunan ng gobyerno, lalo na po yung pondo po galing po doon sa RCEP. Nang sa ganun po, hindi naman po maiwan yung presyo po ng anything. Makabili po sila kung bawa nasabi nila 29 pesos, 28 pesos, siguro po mag-usap. Pag tinaas po kasi ng NFA yung 29 pesos, sasabay po yung trader. Di kawawa naman po yung presyo natin sa lokal, tatamaan naman po dahil mataas ang presyo ng palay. So dapat po mag-usap, magkano po yung dapat ipe-presyo? Yung pababalansin po yung tinatawag po natin Magkano dapat nabili ng NFA sa magsasaka? 25 ba? 26 po ba? 27 po ba? So kinakailangan po talaga makapag-usap. Ito po yung sinasabi po namin na makapag-rice summit at lalo na po, bigyan po ng kagyat na tuon o diin yung ating pong mga drying and facility po na kailangan po lalo na po ngayon, nag-harvest tayo. So nakikita po yung RCEP siguro na pondo, dyan po natin kunin at maitulong po natin sa ating mga magsasaka. Pero di po ba ang RCEP ay nasa ilalim din ng RTL? Tama po kayo. Pero ano pong mangyayari nito, sir, kung nasa ilalim ito ng RTL at pinabago po yung taripa natin na mula sa 35% binaba sa 15%, so maapektuhan din yung pondo na maibibigay po doon sa mga magsasaka? Siyempre po, kasi nagbawas po tayo ng taripa. Kaya nga po, ang mangyayari po nito, hindi po rin po dapat aasa ang gobyerno doon sa taripa makukuha. Kumbaga mag-appropriate pa po ng another fund galing po mismo sa pondo ng gobyerno na doon sa nananawala doon sa kanilang pong pag-reduce ng tarif para mapunan yung pangangailangan po ng ating mga lokal na magsasaka. Kasi po ang layunin naman ng gobyerno kaya binaba yung tarif para bumaba po yung presyo sa merkado para po naman sa 115 million Pilipino na consumers na naapektuhan po doon sa inflation at mataas nga po ng presyo sa bigas. So sa bilang stig naman po nito, dahil tinanggal po natin binaba po natin yung tarif from 35 to 15, mababawasan po siyempre collection po para sa taripa na po doon naman po ng RCEP. So dapat po siguro ang ating pong gobyerno through sa kanilang another fund po is makapagdagdag po para matulungan po yung mga post-harvest facility, iba pa pong aid na kailangan po ng ating mga magsasaka. Lalo po yung dryer po.
Opo. Sir Orly, may computasyon po din sila na kung papatawan ng 15% taripa itong mga imported na bigas kung saan 5% ang broken, sinasabi nila na nasa 34 pesos kada kilo yung kumbaga lahat-lahat. Tapos ibibenta rito sa bansa natin hanggang 55 pesos kada kilo. Napakalaki po ng profit or ganansya ng mga traders. Posibleng umabot ng hanggang 20 piso. Makatarungan po ba ito, Sir Orly, kumpara sa mga kinikita ng ating mga lokal na mga magsasaka? Siyempre, hindi po makatarungan yan kung ganyang kalaki po yung pinag-uusapan na kita. At siguro nga po, mas maganda makapagpatawag ng meeting dahil po maintindihan paano ba kinukwenta yung pong landed cost galing po sa imported. Kasi sa pagkwenta po ng iba, nasa mga 38 pesos po, 36 po yung presyo po ng imported. Ito po yung mga broken po, yung mga 25% sa 38 po hanggang 39. And ito po ay depende sa world market price. Kapag po tumaas, kagaya po ngayon, tumataas po ang presyo ng Vietnam, tumataas po yung puunan po ng landed cost dito pag pumasok po sa Pilipinas. Ito po kasi sinasabi po natin na variable. Hindi po natin ito mga naka-fix na ito ang presyo sa world market, ito na for the rest of the year. So ito hindi po yan. Pag bumibili po ang Indonesia, ang Bangladesh, ang African country, tumataas po ang presyo sa world market. Ganun po yung nangyayari. Ito na po ngayon, sir. Nag-close po ang India. Ibig sabihin po, sumisikip po ang supply po sa world market dahil 40% po ng supply sa buong mundo nanggagaling po sa India. So, dapat po maintindihan natin, yung presyo sa world market, ito yung pumapasok dito pag nagpataw tayo ng 15% na taripa. So, ang nakikita ko dyan sa solusyon is, magpatawag po talaga ng meeting, ang DA, ipatawag ang farmers, ipatawag po yung mga importers natin, millers, para mas ganun po magkaintindihan. Pag ito ang presyo ng palay na binili, magkano po ito dapat sa merkado at sa miller's price, at para maibenta po ng wholesaler at saka ng mga retailer, magkano bibilin po ng consumers. Pagka naman po imported, halimbawa po 600 per ton, metric per ton, US dollars, magkano po ba ito ang landed cost? Para magkaroon tayo ng matrix po, para maiwasan po natin yung merong naiiwanan po doon sa rice sector po natin. Siyempre ayaw po natin maapakan o masira po yung ating po mga magsasaka. Tuloy po tayong mananatili po magiging dependent po sa imported pagka po ganyan. And dahil nga dito sa naging hakbang ng ating pamahalaan na binabasa 15% po, meron pong ulit kompetisyon ang Federation of Free Farmers na nawawalan ang ating pamahalaan ng at least more or less 3.4 billion pesos na custom duties mula sa mahigit kalahating milyong tonelada na imported na bigas simula nitong July and August. Tapos dahil sa mababa yung taripa, no? So sinasabi nila na mas kumbaga bababa raw yung presyo. Ngunit sabi mo nga, hindi naman lahat pa ng mga lugar meron nang nabanggit po ninyo na presyo na nasa at least 45. Tapos ang panahon po natin ngayon po, Sir Orly, nasa panahon pa tayo ng tag-ulan. May banta pa ng La Nina. So talagang lugi yung ating mga magsasaka na binawasan pa yung kanilang para sa kanila na na benepisyo kasi nga from 35% to 15%. Imbis na malaki yung makukuha na pondo para maitulong din sa kanila, bababa pa, nasa alanganin din yung bentahan ng kanila pong mga palay dahil nga po sa panahon ng tag-ulan po, Sir Orly. Yes, syempre nauunawaan po namin yan sa hanay po ng PRISM, kaya nga po kami nandito. Isa po sa advocacy po namin is maihatid yung karaingan po ng bawat sektor, lalo na po yung ating magsaka. Kaya nga po sir, ang maganda nga po yan, makapag-usap, magpatawag po ang DA this time po, ipatawag po itong mga magsaka natin, mga kanilang mga leader po, sa panig naman po ng importers at mga millers, at kami naman po sa hanay naman po ng mga meron po nga kagaya po ng PRISM, itutulong para makita po natin saan po dapat tayo po tumindig at saan po tayo
magbigay po ng tulong. Kung ito po binibigay po ng gobyerno, nakukuha pa sa taripa, magkano po ba yung dapat ibigay pa ng gobyerno? Para sa ganun po, hindi po makaramdam o hindi po maramdaman ng magsasaka natin na sila yung nalulugi. Kasi wala po ibang maganda rito na solusyon, kundi ang mag-usap at magkano po ba dapat na tulong. Kasi po, nagbaba tayo ng taripa, po ba? Ibig sabihin po yan, mababa po papasok po na koleksyon. So dapat, ang ano po namin yan, ang nakita po namin, magbibigay ang gobyerno ng another fund para naman po yung magsasaka po natin ay hindi naman po maapektuhan ng tuluyan. At yung pagbili po ng NFA, ng palay, ito po dapat mapaiting nila kung binabarat sila ng mga local millers po, ang NFA po dapat ang bibili para hindi po sila tuluyang malugi o mabarat ang kanilang pong produkto po na palay. Sir Orly, huli na lang mula po sa amin. Sa ngayon ba dumadami yung bilang ng mga magsasaka dito sa ating bansa? Sa ngayon po, wala po ko saktong datos para po dyan. Siguro mag-ano po kami, mag-check po sa PSA. Pero ang nakikita po naman namin is gumanda po yung ating pong harvest mula po itong 2022-23. Nadagdagan po ng ilang porsyento po yung ating pong harvest sa buong Pilipinas po ito. Nasa 20 million metric tons po ng palay. Kumpara po sa mga nakaraan na 19 something million metric tons po palay. So sa nakita natin, may pagbago. Pero siyempre po, hindi naman po yan makakayanin po na makisama natin kung hindi po tutulungan po ng ating gobyerno po. Ayan, Sir Orly. At maraming salamat po sa inyong oras at sa pagbibigay ng impormasyon ngayong umaga. Ingat po, mabuhay po kayo. Ay, maraming salamat din po sa inyong paanyaya po. Salamat.